resource. Let us look at the principles David displayed in this great mahusay at matapang na mandirigma ng mga Pilisteo ng sa Palestine. And then, siya ay from God, at ang tangkad niya ay 9 feet tall. Madami siyang mga sa katawan. Ang tanso at helmet niya ay panangga sa dibdib ay 60 kilos. At ang hita niya at binti ay may suot na tanso, pansapin na at may tansong sibat na nakasakbit sa kanyang likod. At ang kilo naman po noon ay 7 kilos. Ang dami. Sa unahan niya ay may taga-dala ng kanyang mga kalasab. Okay. Hindi na po natin babasahin kasi mahaba po eh. Diba? Sa ano yon sa 17. Sa 7:8, sa kanyang, okay. So, sa buhay natin, alam natin ang bawat isa sa atin ay may iba't ibang giant o gulayat ng buhay. Mayroon dyan na gulayat natin ay mismo ating sarili. Amen? Meron tayong mga habits o mga pag-ugali na naging gulayat natin. Mayroong mga hot-tempered, mayroong selfish, yung sarili lang iniisip niya, at nahirapan po tayo doon. Bilang mga Kristiyano, nahirapan tayo sa gulayat natin na yun. Mayroon din sa relasyong mag-asawa, relasyong magkakaibigan, relasyon ng anak, sa mga anak, at relasyon dito tayo sa Israel, relasyong employer, balabay at mitapelen. Amen? Kadalasan. Yan ang realidad. Yan ang mga gulayat. Ang number 1 din, financial. Financial ang gulayat ng ating buhay. But then, ano ba? Ano bang itinuturo? Ano bang tinuro? Ano ang makikita natin dito? Sa buhay o sa pakipaglaban ni David kay Goliath. Ang makikita po natin dito ay okay, I will read this one. By looking at this incident in David's life, we can learn some principles about facing the threatening, discouraging obstacles that come up in the life of every Christian. Amen? Diba? Sa ating buhay ngayon, maraming nag-discourage sa atin, sige, simba ka lang dyan ng simba, wala ka nang inaatupag, kundi pagsisimba, yung nagbibigay ka pa ng pera dyan, kung ano-anong mga discouragement, at sa iba pa, kung anong mga sinasabi para ihinder ang ating paglilingkod sa Diyos. Mga threatening, discouraging obstacles that come up in our life. We look at Goliath in one of two ways: the eyes of the faithless or the eyes of the faithful. Amen? Yung walang pananampalataya at yung may pananampalataya. Yung makikita po natin dito. Amen? In any situation you are, determines what you see. What you see determines what you do. Keep that according kay kay Haddon Robinson. Okay. Keep in mind as we study the two views of
Goliath. Okay. The limited views of the faithless bring about fear. Yung faithless, yung walang pananampalataya, may takot. Amen? Which results in dominance of the enemy. Amen? Kung sa labanan po, si David, sa si Goliath, kung may, sa labanan, kung may takot ka, yung ang kaaway na lalo kang, yes, lalo kang talunin or malilipit, matatalo ka nga. Okay. So, yan ang faithless brings about fear. Fear comes when we live by sight, not by faith. At ang Kristiyano, tayong mga believers, ay dapat tayong lumakad ng not by sight, but by faith. Amen? The view of faithless is the view limited by sight. It is a limited view because the spiritual is not involved, only the natural, physical, natural. Yung hindi involved ang spiritual. Kasi mga spiritual na bagay hindi nakikita. Yung mga material lang, yung physical na nakikita lang natin. Kaya tayo may nagkakaroon ng takot. Amen? So, okay, we are obstacles as understandable giants because of their imposing physical character. Goliath is estimated to have been 9 foot tall. Tingnan nga naman natin yan, di ba? At makikita po natin yan sa verse 24, 17, 24, 25. Ang tangkad nga naman nun, di ba? Ang 9-footer. Di ba? Ang taas, ang laki at may mga may mga may espada, may lahat ng kagamitan para ng isang mandirigma. Okay. And all the men of Israel, when they saw, sa 25, basahin nga po natin yung sa 24, 25, okay. And all men of Israel, when they saw the man, fled from him and were dreadfully afraid. So the men of Israel said, have you seen this man who has come up? Surely he has come up to defy Israel, and it shall be that the man who kills him, the king, will enrich the great riches, will give him his daughter and give his father's house exemption for taxes in Israel. Yan po, yun ang ang laki ng gantimpala ng reward ng king dito kapag kung sino ang makapatay sa higante o kay Goliath. Anong mga reward yun? Yung riches, kayamanan. Tapos ipaasawa pa yung isa sa mga anak na babae at mapi-free pa ang kanyang family ay libre pa sa tax. Amen? Di ang laking gantimpala. So, okay. Ang defy po means to down, ridiculous, humiliated, and that what the evil one wants to do in your life. Ayan, yan ang gusto ng kaaway sa ating buhay. The devil wants to see us coward that can mock us. Yan ang gusto ng kaaway sa ating buhay. Yung tayo yung hamak-hamakin. Amen? Gusto niya tayong defeated. Gusto niya tayong maging talunan. Yan ang gusto ng kaaway. Goliath for you may be, sabi ko na rin kanina, the habit, the bitterness, the unsettled matter, problems from the past, difficult moral decision, etc. Yan ang mga natin, yung mga Goliath o maging ang sa ating buhay. Maybe yun nga yung natin.
Okay. So, ang iba, ayaw hindi makaalis sa habit niyang yon. May ugali siyang, o halimbawa, pag-iinom or sa ngayon, ang daming problema ng Kristiyano. May habit sa atin at ang bawat isa ay may mga, halimbawa, yung panunood ng pornography, yon, may ibang, hindi lamang, may narinig ko ako sa lahat, even Christians, halos 10% lamang daw po, 80% po ang halos, ay 90% ang mga nanonood ng even Christians. So, may habit siyang ganyan. Hindi niya maalis-alis. Bitterness, yung may ka sa puso mo mula nung siguro nagkaroon ka ng galit na hindi mo matanggal-tanggal mula nung maliit ka pa, na nagkaroon ka ng envy or galit sa kapatid mo, o kadalasan ang anak natin may panganay ang sakit. Ang sakit na minsan ang nagsasuffer ng mayroong bitterness. Kasi mahal yung panganay, yung buso mahal din. Yung sakit na parang hindi na napapansin. Yung nagkakaroon sila ng bitterness. Unsettled mother, yung mga hindi pa naayos na mga sa mag-asawa, yung mga unsettled mother na nagiging gulayat sa buhay niya. And then problems from the past, yung mga daming mga problema nung nakaraan. The difficult moral decision, yung mga ibang mga natin, yung mga decision natin ginawa nung nakaraan at now, nasa-suffer natin. Yan ang mga problems, ang mga gulayat ng habit. Okay, I try to quit that habit or fight that problem. My life will change too much. I'm afraid I stand and lose too much. If I try to defeat, yung mga dami nating mga doubts, yung mga nasasabi natin, Goliath lost at least an arm is not more. With a habit or addiction, the actions controls me. I don't control it. I've been doing for too many years. It is therefore heavily armored. Yung Goliath na, yung nakagawian mo na, tapos yung puno-puno ka ng ng heaviness sa sa buhay mo. And it controls us, di ba? Kagaya na ng, okay, sometimes nung pagbalik ko dito, yung parang may heaviness, yung sabi ko, but the Lord, alam natin na ating buhay na Diyos, siyang source na lahat, the great source natin, yung wisdom from the Lord, na yung Holy Spirit nasa iyo, kasi believers ka na eh. Hindi mo hahayaan na manatili ka doon. We fear that the giant will fight back, which he undoubtedly will, living by sight, defeated before the battle even starts. Notice in 24. When they saw the man flee from him, were sore afraid. Lahat takot, di ba? Nang makita yung na yon. Sa una, takot tayo. Takot talaga tayo sa mga dumarating na problema sa buhay natin. But sabi nga, ang fear ay hindi sa Lord. Faithless yun. Faithless na characteristic. Dapat yung faith natin ay strong. We have a strong faith. Kagaya kay David na ginamit ng Lord para mapatay si Goliath. Okay, when we live by sight, it leads to defeat and being dominated by the enemy. The Israelites were probably planning or learning the Philistines' dialect because as they figured to lose this one big time. When we see by sight, only we dwell at the mere sight. Amen? The real tragedy happens when we try and pass off undefeated attitude on others. David comes walking up and asks, why doesn't somebody put a stop to this? Di ba nagtanong si David,
doon sa nung inutusan siya ng kanyang tatay na na hatira ng pagkain at tingnan ang kanyang mga kapatid na doon sa labanan. Kasi ang tatlo niyang kapatid ay doon wala silang magkakapatid. Diba? At si David yung bunso. Tatlong kapatid niya na doon sa labanan kasama ni King Saul. At si King Saul ay ang unang hari ng Israel. Okay. At even si King Saul ay takutin ka kay Goliath. At sabi ni David, bakit wala bang naibigay na diyan? Wala pa tayong na kalabanin, na maging kalaban na papatay diyan, sabi niya. So, in short, si David ay because maybe sa reward, naisip din David John, di ba? Sa reward, ang laking ang laking pera o magiging risk kasi yung kayamanan, tapos yung mapapangasawa. Iniisip rin ng David yan. Kaya rin si David na step out, na trip out yung journey. Kahit anong sa kanya ng kanyang mga kapatid ay kahit anong taunted, siya na ganyan, bakit ka pa tanong o bakit ka pumunta dito, sabi ng kapatid niya. Anong ginagawa mo dito? Patuloy pa rin wala na, nagtanong lang naman ako ha, yun ang sabi ni David. Sa kapatid niya, nag-argue, nagtatanong nga lang naman. And then, ayun na nga, okay. Nagtanong si David sa mga taong nakatayo doon, sino ba ang Pilisteyong iyan na hindi nakakakilala sa Diyos? Amen? Sino daw? Yan ang tanong ni David. Sino ba ang Pilisteyong iyan na hindi nakakakilala sa Diyos? Ano ba ang matatanggap ng taong, yan ang mga tanong na makatanggap. Ayun lang sinabi ko na kanina. And then sa 28, pinagsabihan at nagalit si Eliab kay David. Yun na nga na nagtanong-tanong or bakit pa pumunta doon. At narinig ni King Saul yun at tinawag niya si David. Ano ang sinagot ni David kay King Saul? Wala po ni isa man sa atin ang dapat mawalan ng lakas ng loob dahil lang sa Pilistiyong iyan. Ako na po ang inyong lingkod ang makipaglaban sa kanya. Amen? Si David, nag-volunteer na siya na ang nalaban sa kanya. At ano ang sagot ni King Saul? Hindi mo kayang makipaglaban sa kanya, bata ka pa. Amen? Minsan, ganyan tayo. Yung inaano tayo na hindi natin kaya sa isang bagay na gusto nating gawin. Sa mga problema na ating kinakarap, mayroong mga tayo na nahihirapan, na hindi natin, na pinasasabihin tayo na hindi natin kaya gawin yan, ganyan. Dito sa church, inassign ka ng ganito. Sinasabihan tayo minsan na, hindi mo kaya yan, huwag mo nang gawin yan. Yung may mga pangarap tayo sa buhay for the Lord, or may pangarap tayo sa buhay natin, hindi minsan dinidiscourage tayo, di ba? Daming mga discouragement. Pero mapilit si David, sumagot siya. Matagal na po akong nagbabantay sa mga tupa ng aking ama. Yan ang sagot ni David sa verse 34 hanggang 35. Kung may leon o oso na tatangay sa mga tupa, tinutugis ko po ito at binubugbog at kinukuha ang tupa. Amen? So alam natin na si David ay shepherd. Kung
kung labanan ito, hinuhuli ko ito sa lieg at sinasakal hanggang sa mamatay. Amen? Nagawa ko po ito sa mga leon at gagawin ko rin ito sa Pilisteyong iyan na hindi nakakilala sa Diyos dahil inahamon po niya ang sundalo ng buhay na Diyos. Amen? Ano pong makikita po natin dito kay David sa ano na ito? He is bold enough. May confidence siya sa sarili niya na kaya niyang patayin si Goliath dahil alam niya na mayroon siyang Diyos na buhay. Amen? Dahil si Goliath ay walang pananampalataya. Amen? Answer ko na Pilisteo. Okay? Ang Panginoon na nagligtas sa akin sa mga leon. Ang nagligtas sa mga leon at sa mga ang siya pong magliligtas sa akin sa kamay ng Pilisteyong iyan. Amen? Ang galing ng ano ni Lord. Sa ating pananampalataya, sa ating faith, sa ating Diyos na buhay, di kaya nating malampasan anumang problema, anumang trials ang dumarating sa buhay natin. Amen? Dahil mayroon tayong Diyos na buhay. Buhay. Walang katulad. Amen? Okay. So sabi ni King Saul, sige lumakad ka na at patnubayan ka nawa ng Diyos. Okay. Pagkatapos, inano ni di ba sa story, ibinigay ni King Saul yung kanyang suot, yung niya, yung armor niya, binigay niya kay David. Sinuot ni David, humakbang siya, at hindi asiwa siya, dahil hindi siya sanay sa ganong suot. Amen? Okay, pagkatapos kinuha niya ang kanyang, binalik niya, tinanggal niya yun, inubad niya, at tumayo siya at kinuha niya yung kanyang tungkod. At kumuha siya ng malilinis na na bato, 5 bato na malilinis. Dala-dala ang kanyang tirador, lumapit siya kay Goliath. Amen? Dala-dala niya ang kanyang tirador at lumapit siya kay Goliath. Lumapit si Goliath sa verse 41. Lumapit si Goliath kay David na pinangunahan ng tagapagdala ng kanyang armas. 42 to 44. Yung makita niyang lamang si David. Okay. Nang makita niyang binatilyo lamang si David, hinamak niya ito. Hinamak niya, sinabi niyang, aso ba ako at patpat iyang dala mo? At isinumpa niya si David sa pangalan ng kanyang mga Diyos. Sinabi niya, lumapit ka rito at ipapakain ko ang bangkay mo sa mga ibon at mga mabangis na mga hayop. Dito po ay inano si David. Alam natin na si David ay well-trained na. Amen? Training na siya. At makita natin din na dito na inano siya discouraged, taunted, yung dito na may may 5 stages ang slay your giant in 5 stages yung makita dito. Yung una, train si David, and then ang isa, train up. Yung trip up, yung yung sumulong siya, hindi siya sa walang bahala, nag-search, kung paano ang gagawin. And then yung pangatlo po, inano siya, yung inalimura
Yan nga, yung dito sa, hinamak siya, ito, sinabi niya hinamak siya ni Goliath. But then, patuloy pa rin siya. Sinagot siya ni David, "Makipaglaban ka sa akin na ang dala ay espada, tabak, kutsilyo at sibat, pero lalabanan kita sa pangalan ng Panginoong makapangyarihan, ang Diyos ng hukbo ng Israel na inyong hinahamon." Amen? So, yon ang si Goliath ay walang pananampalataya at si David ay may pananampalataya at mayroong buhay na Diyos na pinaglilingkuran. Sa araw na ito, ibibigay ka sa akin ng Panginoon, sabi niya ni David. Papatayin at pupugutan kita ng ulo. Determinado si David. Dahil alam niya, may tiwala siya sa Lord. Yung pang-apat ay trusting the Lord. Tayo, kung may mga problema tayo sa ating buhay, ipagkatiwala po natin sa Lord. Magtiwala tayo sa Lord. Sabi nga sa Proverbs 3:5-6, "Trust in the Lord with all your heart, and lean not thy own understanding, and in all your ways acknowledge Him, and He will direct your path." Pagtitiwala, mahirap. Yan po ang ating puhunan. Magtiwala lang po tayo sa ating Diyos na buhay, sundin ang kalooban niya, at lahat ay pagkakaloob sa atin ng Diyos. Maging ano man yan kalaki, maging ano man yan kahirap, lahat. Sabi nga, hindi ka isasabak ng Lord, o hindi ka ilalagay dyan ng Lord, kung alam niyang hindi mo kakayanin. Yes. Amen? Kaya ang bawat isa sa atin, hindi ka bibigay dito sa pulpit, hindi ka ilalagay dyan sa music, hindi ka ilalagay sa work na yan, kung hindi mo kakayanin. Amen? Tayo po ay mananampalataya. Kaya natin. Philippians 4:13. I can do all things to Christ who strengthens me. Amen? Kaya natin gawin. I can. Marami tayong I can na magagawa. Because Jesus died on the cross for us. Buhay na Diyos ang ating pinaglilingkuran. Wala siyang katulad. Amen? Yung employer natin na masungit, kaya-kayang pabaguhin ng Diyos. Amen. Amen? Kagaya ng aking employer dati. Ngayon, mabait na siya. And I thank and praise the Lord dahil ang pinsan ko, wala siyang visa. Nagpapasalamat talaga ako sa Lord at halos ako'y mapapaiyak sa tuwa, sa favor na ginawa ng Lord. Kasi Wednesday pa siya sa work. Amalis siya ng Wednesday ay Tuesday siya umalis. Wednesday nasa bahay na siya. Nasa room ko, pinagpaalam ko sa all. Praise the Lord, ang dami kong sinabi na ganito. Kaya, nakonvince ko naman siya. At ayun, pumayag hanggang Sabado, sabi ko, sabay kaming uuwi sa Tel Aviv. Kasi kukunin niya ang salary niya sa Thursday. And then, hindi siya makakasakay ng bus dahil wala siyang visa. And then, Sabado, sabay na, mahal ang taxi, and pumayag na, pati ang mga anak, pumayag daw, ang iman nila, payag na rin daw sila. So, araw-araw nagtatanong sa akin ang aking own, kailan daw aalis ang pinsan ko. Iba-iba kasi yung ng all. Ngayon, okay, bukas iba na naman. Mag-rally na mayroong kasama na tatlo. Tatlo kami. So, Sabado, kaninang Sabado, kagabi, o kanina lang, kagabi pa pala. Sabi ko, Lord, ako nahirapan din ako. Inisip ko rin dito pag sinama ko. Ako ang mag-preach ngayon, tapos dadalhin ko siya kung sa Platuna. Nahirapan ako, magtataksi kami. Sabi ko, Lord, ano ba ang gagawin ko? So, tahimik ako. Kinuha ko yung telephone at tinawagan ko yung aking regular reliever. Sabi ko, I want to ask you a favor. Only this time, I said.
sabi ko, pwede bang next week ka na lang mag-ano? But if it is not okay to you, it's okay. Because Linda has no visa, I didn't want her to bring in Tel Aviv. And on Monday, she will start her work. At ang reliever ko na yon ang nagbigay sa kanya ng work sa Rizal de Seyon. Sa Monday magsisimula. At pag dinala ko dito, babalik na naman kami. Magtataksi. And then, mukhang lang Kaya sabi ko, Lord, tulungan mo naman ako. At nahirapan na nga rin ako. Talagang, ang dami ko nang pakiusap. Kaya, praise and thanks the Lord. Kasi talagang ang favor ng Lord ay binigay sa akin. Pumayag yung yung reliever, okay, next week na lang nasa pupunta. Last week ko lang din siya kasi siya ang nag-ask sa akin ng favor na hindi daw siya makakarating. So, dalawang weeks na siyang wala. So, sabi ko, ang pinsan ko muna, ayun, at tumawag rin kami, ang higpit ka daw ngayon dito sa Tel Aviv. At sabi niya, ng sisterilo ko, tumawag din na hindi mo na okay na hindi siya pumunta, na hindi ngayon Kaya salamat sa Lord. Kaya kailangan natin i-face talaga yung giant natin at itiwala sa Lord. Kasi kung hindi mo subukan, kung hindi tayo bold sa pagharap nun, mahihirapan po tayo. Have faith in God. Amen? So, sabi ni, kaya ang dami ko namang, yun na nga po yun na magpatuloy lang po tayo na sumunod sa kalooban ng Diyos. Amen? At never niya tayong pababayaan. Okay? So, ito pa ang sinabi ni David sa kay Goliath. Ang mga bangkay ng mga kapwa mo, papatayin at pupugutan kita ng ulo. Ang mga bangkay ng mga kapwa mo, Pilisteo, ay ipapakain ko sa ibon at mababangis na mga hayop. At malalaman ng buong mundo na may Diyos ang Israel. Amen? So, yun na nga ngayon, di ba? Na tunay nga na ang Diyos ng mga Israelita noon ay sinasamba rin natin ngayon, di ba? The God of Abraham, Isaac, and Jacob. Amen? So, malalaman ng lahat na kakatipon dito na kayong iligtas at na kayang iligtas ng Panginoon ang kanyang bayan na kahit walang espada o sibat. Amen? Sapagkat ang Panginoon ang makikipaglaban at ibibigay niya kayong lahat sa amin. Amen? So, maging kagaya tayo kay David. Di ba, minsan, wala naman tayong yung Word of God sa atin. Yung natin, yung salita ng Diyos, yung mga promesa lamang ng Diyos, ang ating pinanghahawakan. Di ba? Sa lahat ng ating mga, Lord, alam ko, isusupply mo ang mga needs ko. Alam ko, aayusin mo yung relasyon namin ng asawa ko, ng mga anak ko. Alam ko na malalampasan ko ito. Yung gano'n na alam natin na tutugunin ng Lord ang ating mga panalangin. Alam ko, kakayanin ko ang aking employer na ganito ang ugali. Alam ko, tataasan ang sahod ko. Amen? So, sabi nga, di ba, may power ang pag nag-declare tayo, may power ito ang ating mga sinasabi. Amen? So, di ba nga, sa Proverbs 18, 21, the death and life is in the power of the tongue. Amen? Ano ang pipiliin mo? Kung buhay o kamatayan. Amen? So, dineklara ni David kay Goliath na ganito ang gagawin ko sa iyo.
Kaya pinatunayan ng Diyos sa kanya, pinatunayan ng Panginoon sa kanya na ang Diyos ay nasa kanya. Tayo mga believers, many times na pinatunayan ng Diyos sa ating buhay, di ba? Amen. Kaya, go lang po tayo. Kahit gaano kahirap ang ating mga nararamdaman o na-face na mga trials sa buhay. Kumuha siya ng bato sa kanyang lalagyan at tinirador si Goliath. Amen? Tumama ito at bumaon sa noo ni Goliath at natumba ito ng padapa sa lupa. Kaya tinalo ni David si Goliath sa pamagitan lang ng tirador at bato. At dahil wala siyang espada, tinakbo sa verse 51 po, tumakbo siya papunta kay Goliath. Kinuha ang espada at anong ginawa? Pinugutan ito ng ulo. Mahusay. Okay. Nang makita ng mga Pilisteo na patay na ang mahusay nilang mandirigma, nagtakbuhan sila papalayo. Amen? So, dito po sa, makikita rin po natin na ang okay. Hallelujah, praise the Lord. Praise our name, O God. Okay. So, yun na nga po, dinala po ni David yung, alam na natin na nakanta ni David na nanalo siya sa labanan. Amen? Yung napatay niya si Goliath at kinuha yung ulo nito at kinuha yung ulo ni Goliath. Dinala niya doon kay sa yung mga armor ni dinala niya doon sa Jerusalem. At ginantipalaan siya ni King Saul. Amen? So, sa application. Okay, sa conclusion na lang po, 10:35. Do you look forward to being involved in battle for the Lord? Do you look forward to being involved in the battle for the Lord? Amen. Can you trust that He will deliver you out of whatever you are facing now? Amen. Difficulties are God's errands. Kasi dyan tayo lumalago. When we are sent on them, it is not a sign of His distaste for our company, but of His confidence in us. Amen? The question is, are we confident in Him? Amen. Amen. Hallelujah. What are your Goliaths? What is it you live in fear? Of what dictates how you will live, act, and feel? Amen? If my life is dominated by someone other than the Holy Spirit of God, may iba bang nag-aano sa'yo o ang Holy Spirit lamang? Mayroong nag-dominate sa buhay mo or the Holy Spirit which is in you? Kayo lamang po ang nakakaalam nun. I am being defeated by Goliath. It is your temper. Amen? Defeated tayo. Defeated ka kung may temper, bitterness, pain. Is it your temper? Bitterness, pain, the past, your future scares you. Ang future ho ba natin nagpapatakot po ba sa atin?
yung future natin. Sabi nga, we must live. Mamuhay po lamang tayo na ngayon. Huwag po natin alalahanin yung nakaraan at ang para sa bukas. Mabuhay lamang po tayo, which is yung now natin. Amen? Your future scares you. It is time for the army of the Lord to stop allowing these issues to dominate us and thus ridicule the invitation of our Father in heaven. Ignore the doubts. Amen? Amen. Remember your proof stories, yung stories ni David, yung mga stories ng buhay mo, kung ano, yung sa mga problema, yung mga na-face mo mga problems na sinagot ng Lord, yung mga prayers mo na sinagot ng Lord, yun ang alalahanin natin. Amen? Ang daming mga blessing na na-receive tayo sa Panginoon. Amen? Forsake the fleshly, yung natin, wag po natin yung ating mga material natin sa buhay. Yung mga hinahangad natin sa buhay. Forsake the fleshly, act boldly, watch the giant trap. Amen? Huwag po natin intindihin yung mga nakikita natin sa yan. At panuorin natin. With the help of God, hayaan natin ang mga problema niyan ay lumayo sa ating buhay. Amen? Have faith in God. Believe in Him with all your heart. And, sabi nga nung ang bala natin ay salita lamang ng Lord. Ang pananggalan natin, gagaya kay David, tirador lang at mga bato ang pananggalan natin. Ang niya, hindi sibat, hindi